lumakad sa kanilang mga sariling daan. Gayunman ay hindi niya hinahayaang mawalan siya ng saksi sa paggawa ng mabuti na nagbigay sa inyo ng ulan mula sa langit at ng masasaganang panahon at pinupuno kayo ng pagkain at ang inyong mga puso ng kagalakan. Maging sa pamamagitan ng mga pananalitang ito ay bahagya na nilang napigil ang mga tao sa paghahandog sa kanila. Tayo po ay manalangin. Ang Diyos ng buhay po ay magkakilala ka, Ama, sa umaga nito. Naririto ang mga kaluluwa, naririto kami mga binigyan mo ng pagnanais na makapunta sa bahay panambahang ito. Hindi namin kasama ang ilan sa aming mga kasama. Ngunit ikaw, Panginoon, na nagtakda ng araw na ito. Paano mo tayo nais nung At ang mga tumugon sa iyong pagkatawag sa araw na ito ay naririto, O Diyos, upang malaman namin at makita namin ang kapangyarihan mo. Marinig namin ang kanunungan ng iyong mga salita at dalangin namin na patuloy itong magbago sa aming mga buhay. Hindi lamang magkaroon ng kagalakan sa aming puso, hindi lamang magkaroon ng comfort sa aming pamumuhay, kung hindi tuluyan na mabago ang aming mga habang po kayo ay nandito. Isipin ninyo kung yung pinakamahalaga na binatang sa inyo ng Panginoon na tungkulin bilang mga nanay. Okay po? Kasi mamaya, mahalaga yan kasi pag-uusapan natin yung mamaya. Okay? So, tayo po ay nasa Acts 14 na. Kung mapapansin nyo, Acts 13 and Acts 14 ay kasama sa first missionary journey ni Paul. Okay? Simula nung pagkatawag sa kanila sa Antioch. So, nung sina Paul at sina Bernabe ay nasa Antioch, ang tawag sa kanila ay mga guro at mga propeta. Amen po ba? O, nasa Acts 13 yun. Pero pagdating dito sa Acts 14, makalipas ang ilang buwan, sila ay mga tinawag ng mga apostol ni, sino pong sumulat nitong Acts, si Lucas. Tinawag na silang apostol. Okay? Sila po ay mga officially apostol na. Walang official ceremony because apostles are defined not by tradition and program sa church or kung anumang mga bagay, but they are defined by the mission o sa kanilang pagkakatawag sa kanila at pagtugon nila sa katawagan na yun. Okay po? So, I hope everyone ay naririto para makinig. Again, tinatawagan ko po yung mga nasa labas na wala pong ginagawa dyan at hindi naman po kayo kailangan diyan. Pakicheck Brother Jerry kung sino-sino yung mga nandoon sa labas at papasukin po natin dito. Lalo na yung mga youth, kung meron man. Alam niyo minsan, ang problema sa mga churches na kagaya natin, we take for granted yung mga opportunity na kagaya nito ng pakikinig ng salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Because again, ulitin ko, nandun na tayo sa assumption na alam na namin yan. Actually, itong Acts 14, hindi lang natin ito isang beses pinag-usapan at hindi lang natin ito ngayon na-encounter. Yes? Matagal na natin itong inaral. For some reason, kung bakit ibinabalik ito ng Panginoon sa atin yun, may kinalaman ito sa direksyon na nais takbuhin o nais daanan ng Diyos para sa church na ito. Kasi po ang church, ito kagaya nito, hindi po ito hospital ng mga mananampalataya na nagka-problema nitong week na to at kailangan nilang pumunta rito sa church para sila ay ma-comfort. Hindi po ito lugar kung saan lahat ng gusto ng mananampalataya ay may bibigay natin. Kasi ang feeling ng mananampalataya, ang Diyos natin ay maunawain at siya ay mabuti at ibibigay niya lahat ng gusto natin. So dito sa church, dito natin gusto na mangyari ang lahat ng yan. Pero ang katotohanan po, ang church po ay institusyon na binili o itinatag ng Diyos na ang kabayaran ay kanyang dugo
At ito po ay binuhay o patuloy na lumalakad sa pamamagitan ng mga dugo ng mga naunang mga mananampalataya. Hindi po ito nagpatuloy dahil sa pera. Ang iglesia po, ang church po na itinatag ng Lord 2,000 years ago, ulitin ko, ay tinubos o ginawa niya at ang kabayaran ay kanyang dugo. Because there will be no remission of sin, no redemption of sin without spilling of blood. Okay? At nagpatuloy ito ng maraming panahon dahil marami pong namatay para dito, para ito ay magpatuloy. Now, for us to see the church as something na dapat si church pinupuno yung gusto ko at pangangailangan ko, ang tawag po doon is consumerism na church. Christianity, consumerism na Christianity. Pastor owes me. Pag pumasok ako sa church, dapat mabigay ni pastor lahat ng gusto ko, mabigay ng church lahat ng gusto ko. Kung pupunta ako ng church na hindi ako nag-aagahan, dapat may ready kape si church. Dapat si church, komportable tayong lahat. Dapat maganda si church, dapat malamig. Right? Dapat marinig ko yung gusto ko marinig. That's consumerism, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya. That's not faith. Bigyan ko kayo ng halimbawa ng faith. Ano bang, medyo sa sidetrack muna ako, ano medyo importante ito. Because coming here to the church as a consumer is not going to bless anybody. Because consumers, meron silang mindset na entitlement. Hindi tayo nagpunta rito to consume. Nagpunta tayo rito to be consumed. Because our Lord is a consuming fire. He doesn't share that fire to anyone. That fire goes through us. And that fire is power. He doesn't share fire with us. He uses us as beacons of that fire. Uulitin ko, we are here not to consume. We are here to be consumed. Ang mentality is to be consumed, not to consume. Okay? Now, in order for you to be consumed, dapat handa ka to lay your roads and yourself dun sa dadaanan ng Diyos mo. Yung dadaanan na salita ng Diyos mo sa buhay mo, yung puso mo, has to conform. Kailangan yan magpakumbaba ngayon bago ka makinig. Okay? Pero, nandoon yung discernment mo. Kung yung naririnig mo ba mula sa akin ay totoo. Yan ba ay nakasulat talaga sa Biblia? Okay? So, bibigyan ko kayo ng halimbawa sa faith. Ano ibig sabihin ng faith? Sa Hebrews 11, something or expectation or foundation of something that you cannot see. Yes, evidence. Evidence ito ng mga bagay na hindi mo pa nakikita. Okay. Pag meron tayong mga tinatagong mali sa ating mga pamumuhay, pag sinabi ko pong tinatago, aware tayo na mali, but for some reason, hindi po hiya ang dahilan kung bakit natin tinatago yung mali. It's because we love yung mali na yun. Okay? Hindi hiya. Kasi kung nahihiya ka lang malaman yung problema na yan, hindi dapat minsan mo lang yan ginawa. Tama ba? Kunyari, hindi ka nagbayad ng jeep, papunta ka ng misyon, pumunta ka rito sa Antipolo, galing kayong Cubao, hindi ka nakapagbayad ng jeep, nakalimutan mo lang naman kasi nakatulog ka. Tapos ginising ka ng konduktor, nandiyan na kayo sa Robinson. Si konduktor naman, kung sa dami ng ng tao, pasahero, tapos yung sinakyan mo minibus, sa upuan mo, sa harapan mo may nakaipit na ticket, akala niya, nagbayad ka. So, pinababa ka niya. Sabi niya, miss, pakipahiram yung laway mo at ito na yung Cubao.
Right? So, bumaba ka ngayon. At naaalala mo, kung bumibili ka na ng siomai dyan sa Robinson, bakit buong pa rin kung pera kung 50? Hindi ko nakapagbayad ng Diyos. Nakakahiya. Sa hiya mo, hindi mo sinabi sa mga kasama mo pagdating mo, pero nandoon yung guilt. Okay, nahiya ka. Hindi mo sinabi, makipig. Pero pag inulit mo ulit yun, pinabukasan, itry ko nga ulit. Same, kunyari matutulog ako, lalagay ako ng ticket sa harapan ko, tinawa ko uubra ulit. Pag ginawa mo ulit ng paulit-ulit, at hindi mo sinabi, that's not shame anymore. You're enjoying sin. Okay? Yun po yung pagkakaiba. So, anong dahilan kung bakit hanggang ngayon may lihim na pagkakamali sa buhay mo? It's either you're ashamed of it, kasi ginawa mo siya minsan, nakakahiya, o you're enjoying sin. Okay. If you're enjoying sin, nandun ka sa point na, okay, may bisyo ka, o may ginagawa ka na hindi maganda sa harapan ng Diyos, nahihiya kang sabihin, pero paulit-ulit mong ginagawa, hindi ka nahihiya. Actually, makapal ang mukha mo. Ulitin ko, hindi ka nahihiya. Actually, makapal ang mukha mo. Doon yung, sabi ko nga nung nakaraan sa Tuesday Bible Study no, sa Japan, yung nature ng sinner is somebody who is, yung pagkakakilala niya sa Diyos corrupted in a way na akala niya kapag nagtago siya o inilihim niya, hindi malalaman ng Diyos niya. That's corrupted mind. Ibig sabihin, that mind is still carnal. Okay, pag carnal pa rin ang mind ng tao na yan, pag wala kang sinasabi sa kanya, okay siya. Pero once kinol mo yung attention niyan, galit siya. Kinol mo yung attention niya, sister, brother, nalaman ko na may ganito. Galit yan pag sinita mo. Now, ang point is, bakit hindi mo masurrender? Is it because nahihiya ka ba talaga or you're enjoying it too much o wala kang faith na kapag sinurrender mo yan, matatransform ka? That's one aspect na dapat tingnan ng tao yung kanyang pananampalataya. Naniniwala ba talaga ako sa sinasabi ng Diyos that I will be transformed if I will repent, if I will surrender sa Kanya? Matatransform ba talaga ako if I truly encounter Him? Kasi kung naniniwala kayo din nakasulat sa Biblia, then gagawin mo yan. Pero kung nakasulat lang yan sa Biblia at nalaman mo pero hindi mo ginagawa, you lack faith. Because hindi mo ayaw mong gawin yung pag-surrender because hindi mo naman sure kung talaga magta-transform ka. Because you're afraid to transform. You're afraid to lose kung ano yung nag-enjoy ka sa buhay mo at the expense of your own soul. Hear me. Yun yung makikipagbatakan ka sa Panginoon. Because you do not have enough faith to believe na kapag sinuko mo yan sa Lord, the best things will be given to you by Him. Sabi sa Bible, faith is the foundation of what? Ayan o, pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Anong hinihintay mo? Transformation. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Anong hindi mo nakikita? Transformed life. Anong katunayan? Doon gumagana yung faith mo. Now, the issue. Again, hindi po ako nangangaral ng ganito, ulitin ko, for you to doubt your salvation. I preach like this for you to ensure your salvation. Sabi kasi ni Paul, work out your salvation with fear and trembling. Paano yun? Paano yun? Kaya pastor, naniniwala akong ligtas ako. Panatag ako na ligtas ako. Pinihintay ko yung glorification. Yung katunayan, naniniwala ako na ligtas ako. Pero ano sabi? Katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. May katunayan yan. Kahit hindi mo pa yan nakikita, may katunayan yan ngayon.
Ano yung katunayan sa English? Evidence. May evidence. Alright? May evidence leading towards the belief. Well, what's the evidence? Well, makikita mo sa buhay mo. What's the evidence of a saved life, a saved soul, transformed life? Not a relaxed life. A discerning, spiritually sensitive life. Pag sinabi ko spiritually sensitive, ano ibig sabihin ng spiritually sensitive? Pag gumalaw yung iyong compass sa left, sa sin, alarm ka kagad. Teka, mali yun. Teka muna. Hindi dapat yun. So sensitive na maisip mo pa lang, kinukonvict ka na ng Espiritu ng Diyos. That's how sensitive you are. In prayer, hindi ka naghihintay ng bago ka matulog to pray. That's tradition. Hindi ka naghihintay ng lunch before you pray. That's tradition. We don't pray because tradition. We pray because we are spiritually sensitive. Teka, hindi okay yung nangyayari. I better pray. Teka, baka hindi maging okay yung mangyayari. I better pray. Teka, lalabas na ako ng bahay. And I'm not in control. I need to ask Him. I need to talk with Him. Hindi yung, wala pa namang alas 10 eh. Alas 10 kasi ako nagpipray bago matulog. So gagawin ko muna itong mga to, papanoorin ko muna itong mga to. No. You're so spiritually sensitive that every minute, every time of your life, you pray. Every uncertainty, you pray. Hindi mo tinatry ayusin yung buhay mo kaiisip. Because yung kaiisip mo, may problema ka, isip ka ng isip ng anong gagawin mo, pero nakaupo ka lang naman dyan, wala pa rin mangyayari. Ang ginagawa natin, isip tayo ng isip, and after a while, pag walang mangyari, wala tayong maisip, saka tayo mag-pray. Balikan natin yung sinasabi mo kanina, nandun pa rin sa carnal mind. Pag sinita mo sila galit. Pero pag tinanong mo sila, anong epekto niyan sa buhay mo? Kasagot sila. Alam ko kung hindi maganda ang epekto nito sa buhay ko. Yun ang sasabihin nila sa'yo. Pero pag tinanong mo, ano ang epekto? Yun nga po, hindi maganda. Hindi nila alam. Sasabihin lang nila sa'yo, alam ko po na hindi maganda ang epekto nito sa buhay ko. Pero pag tinanong mo sila, ano nga yung epekto niyan? Wala silang idea. Ibig sabihin, hindi talaga nila alam. They just want this to happen. They just want to enjoy this. Pero, kung anong epekto nito sa spiritual na buhay ko, wala talaga akong alam. Pero alam ko magiging hindi maganda. Hindi ko lang alam kung ano. Nakuha niyo yung point ko? Kaya inuulit-ulit yung ginagawang mali, kasi alam nang mali, alam na may epekto yun sa spiritual na buhay niya, pero pag tinanong mo, anong epekto niya sa buhay mo, hindi niya alam. Otherwise, kasi kung alam mo, iiwas ka hindi. Parang nakakita ng trap ng daga. Mabuti ba yung trap ng daga? Ilalagay ko yun sa ulunan mo, sa kama mo. Bakit ba? May nalalagay na daga sa kisame. Habang natutulog ako, protection mo. Ihiga ka sa kama, right? Lalagyan kita ng 3 mousetrap sa uluhan mo. Sabi ko sa'yo, sabi mo, yan, may daga kasi. Yan. Makakasama ba siya sa'yo? Opo, kasi masakit yan eh. Pag sinabi mo sa akin masakit yan, anong gagawin mo? Pag naipit ka yan, masakit yan, anong gagawin mo ngayon? Ano gagawin nyo? Aalisin nyo yung mousetrap kasi naintindihan yung epekto sa'yo eh. Di ba? Mamaya, pag ganun mo lang kamay mo, kasi alam mong masakit. So, ang gagawin mo ngayon, aalisin mo yan sa buhay mo. Masakit eh. Paano po yung mga umibig at nasaktan? Aalisin ba natin sa buhay natin?
Mainit. Tanghaling tapat. Makakabuti ba sa'yo? Hindi. Kung lalabas ka. Tatanungin ka ng nanay mo, lalabas ka, mainit anak. Alam mo ba kung ano magiging epekto sa ina? Alam ko po, oo, kasi masama talaga, kasi mainit. Eh ano nga magiging epekto sa ina? Alam ko nga po, masama. Hindi, ano nga talagang mangyayari sa'yo pag lumabas ka dyan? Wala kang idea. Pero pag lumabas ka, at nasunog ka, uulitin mo, palalabas ka ulit. Pag ganun tirik ng araw, hindi na. Nakakapi na lang ako. Ewan ko ba? Kahit mainit, masarap magkapi. Apoy. Nagluluto yung nanay mo. Nakatitig ka na eh. Pwede ko bang hawakan yung apoy? Alam mo ba yung magiging epekto sa inyo pag hinawakan? Opo, alam mo kung masama kasi mainit siya. So, yun naman pala, alam mo eh. Gagawin mo, ano ba't mo gagawin? Di ba insanity? Kahit alam mo na masama sa'yo, specifically, anong mangyayari sa'yo kapag ginawa ka mo yung apoy, masusunog ka. Pero gagawin mo pa rin, insanity. And insanity is not part of the definition of Christianity. We may be deemed insane by some people, especially by the world. Pero katulad nitong mga taong ito sa Lystra, na bumaba daw si Zeus at saka si Hermes na nagkatawang tao, palakpakan sila. They understand power, but they don't understand truth. Ganun din ba tayo? We just understand blessing, but we don't understand the truth behind the blessing. Palakpakan tayo pag bless. Pag may blessing, iyakan tayo pag wala. Pero yung truth that lies between blessing and non-blessing, naiintindihan ba natin? Diba? Yun yung wala. Kaya pag tinanong kita, alam mo ba yung epekto sa buhay niyan? Sa buhay mo lang ginagawa mo. Alam ko po makakasama po ito eh. Paano nga? Ano nga yung epekto sa iyo? Pag hindi mo ko masagot, ibig sabihin hindi mo alam. Because you haven't thought. Hindi mo inisip. Hanggang ngayon, hindi mo iniisip kung ano epekto niyan sa'yo. Alam mo lang makaka-apekto sa'yo na masama. Pero pag tinanong sa'yo, sige nga, i-illustrate ko nga sa akin paano siya magiging masama sa'yo. Hindi mo alam. That's why hindi tayo nagka-transform. That is why, akala natin, itong ginagawa natin ngayon, why we skip every gawain, every equipping, while ayaw natin ng discipline, we forgo yung mga rebuke. Hindi natin naiintindihan yung katotohanan. Behind doon sa discipline. Ha? Kasi hindi natin naiintindihan anong epekto sa atin nun. Kapag pinorgo ko yung equipping, kapag hindi ako umatil ng mga gawain na to, kapag hindi ako nakisama, hindi ako nakiisa sa ministry na to, pag hindi ko ginawa yung accountability ko, hindi natin alam kung anong epekto eh. Alam mo, masama, pero hindi natin alam kung anong epekto nito, hanggang gano'ng kalalim yung magiging epekto nito. At kung may mga epekto ng ibang tao, we don't understand. That's why sa atin, okay lang. If I skip ministry, okay lang. Oo. That's why coming Servants Conference, maraming mababago po sa ministry. Wala na pong assistant. Everybody is accountable for their own. So yung mga dating assistant will hold a position of leadership now. So you may be accountable for your soul. We manage soul, not resources. Sa church po, habang we take care of this equipment, hindi po yan ang ating minamanage loob ng church. While we take care of this church, hindi po ito ang minamanage natin. Ang minamanage po natin dito yung mga kaluluwa. Wala pong gobyerno ng kaluluwa sa labas. Nandito lang. Kaya in-establish ng church. Governance of the soul. Kaya anong tawag kapag, ano yung lagi kong term na naririnig dati, soul winning. Ano nga ibig sabihin ng soul winning?
Ano yung sabihin ng soul winning? Sino nagso-soul winning dito? Sino yung, kailan kayo huling nag-soul winning? Kailan yung last? See? Now, soul winning, is it important? Yes or no? Yes. Why? That is what church is for. Pag namatay yan, para saan tayo? Kaya nga may restorers, di ba? The Lord sends restorers, builders, for what? To reconcile, to win souls, to bring them back. Now, bakit the last time that we soul win, matagal na? Eh, Pastor, katatapos lang namin ng BBS, hindi ba part yun ng soul winning? Nasaan sila ngayon? Pastor, di ba nag-outreach kami, part yun ng soul winning? Nasaan sila? How many? See? Nasaan tayo? Tingnan mo kung sino yung katabi mo ngayon. Here, we manage souls. Now, tagalinis ka man ng church, kunwari yan ang ministry mo, para sa'yo, sasabihin mo sa akin, hindi naman po ito part talaga ng managing souls, yung paglilinis ng church at paghuhugas ng pinggan. Wala po itong connection sa soul winning. Meron. Kasi kung pupunta sila rito at makita nilang agiw-agiw yung church natin, anong impression nyo? Kayo mismo. Sabi ko, hindi tayo consumers. Okay. Pero again, pagpasok nyo rito, agiw-agiw yung church. Anong ibig sabihin nun para sa inyo? Yung church na, hindi nila masikaso. Paano nila ako asikasuhin? Paano nila i-manage yung growth? Paano i-manage yung growth ng kaluluwa? If even the slightest part or aspect ng church, hindi natin ma-manage. Sabi ko kanina, hindi tayo consumers, yes. Iba yung consumerism sa nag-desire ng growth. Yung nag-desire ng growth are disciples. Yung naghahanap ng comfort sa buhay nila, na hinahanap nila sa church, consumers yun. Now, while I stand here at papasok ako sa church na ito, and I can see na even the church hindi naaayos, then how can they manage the growth? Nakuha niyo po yung ibig sabihin? Okay ba? Why? Because katulad po niyang nandito sa binasa natin, Acts 14. Anong may nauna? Meron silang nakitang crippled by birth. Ito pong mga sitwasyon na ito, uulitin ko sa inyo, these are all symbolic, especially when we encounter the kingdom. Yung crippled since birth represents man's sinner's nature since birth. Yung crippled by birth, hindi po sila makakalakad, thus, wala silang moving forward. Hindi nila magagawa yung dapat nilang ginagawa because they cannot move forward. They need someone to help them up. And even that, may hirapan pa rin sila. Okay? Now, churches, tayo, even sa loob ng church, there are still people who felt that they are crippled. That they cannot move forward. Na wala na akong magagawa sa buhay ko. Hanggang dito na lang ako. Ang tawag dyan, spiritually crippled. Now what I'm trying to say, nung na-encounter ni na Paul at Bernabe itong crippled man na ito, is to declare the glory of God sa mga tao. Just like yung na-encounter ni Christ na bulag since birth. Naalala niyo yan? Bulag since birth? Ito naman crippled since birth. Okay? Hindi na accident ito. Now, everyone is crippled since birth. Everyone is doomed na mamatay since birth. Everyone is condemned to hell since birth. Everyone. Nakasulat po yan.
Romans 3:23, for all have sinned. Yes? Ephesians 2:1. Pakibasa po, Ephesians 2:1. Anong sabi? At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Yung word na binuhay only happened nung naniwala tayo sa Kristo and the life was transformed because binuhay. Meaning binago ang buhay. From sa buhay ng pagiging makasalanan. And everyone, again, ulitin ko since birth, Pastor, since kahit mga baby. Pag namatay ba yung baby, impyerno ba sila? Okay, pag sinabi ko kung since birth, pag tayo po ay baby, you have your own thoughts. Kailan nade-develop ang thoughts ng mga bata? When they started interacting with people. Yes? But yung kanilang know-how about what's good and not, hindi pa rin malinaw sa kanila. But they have already cognitive abilities. Paano nyo nasabi yun? Kasi pag hindi mo nabigay yung gusto nila, nagwawala sila. Yes, meron na silang gusto. May preference na. Noon, hindi. Pag pinadede mo yung anak mo na 3 months, pinadede mo yan ng AM o pinadede mo yan ng S26, he will not know. Yes? Tama ba? Ako po, pinadede ako ng kape nung bata ko. Hindi ako nagreklamo sa nanay ko dahil hanggang ngayon uminom ako ng kape. Ulitin ko, alam ng mga bata na gutom sila. Pero pag pinadede mo sila, dededehin nila yan. Hindi sila pwedeng magreklamo sa'yo na ayaw ko yan. Wala pa silang ganong pag-iisip. But they know, gutom sila. Kailangan nilang kumain, kaya iiyak sila. Okay, palakihin mo pa ng kaunti. Kumakain mo ng solid food. Pag pinakain mo sila ng solid food na matamis, makita mo yung itsura ng mukha ng anak mo. Medyo nag-glow. Pag pinakain mo ng mapait, medyo. By doing that, alam nila ngayon, ayaw ko ng mapait. Pero hindi pa rin nila alam na yung sinaserve sa kanila ay gulay o hindi. Yes? Pag sinubo na lang nila, wala pa silang ganong ability. Eto na, nakakalakad na. Nakakapanood na ng YouTube. So alam nila, pag nilagay sa kanila is green, patabigin na nila yan. Pag color green, patabigin na nila yan. Medyo dito ka nagagawa ng eksena para mapakain mo yung mga yan. Kasi dyan na yung time na ayaw na nilang kumain. Dito na, open na, dito na yung airplane. Di ba gumamit? Sino gumawa nyo? Maliit pa kayo. Nung maliit pa yung mga anak nyo. Di ba? Ganun yung ginagawa nyo? O, kung anong klaseng panguuto. Okay. So once nati-develop yung mind ng tao, nagkakaroon tayo ng preference and choices. And most of the time, those choices are not good. That led dito sa sitwasyon kung bakit ganito yung pamumuhay ng mga tao. Because poverty is not by birth, it is by choice. Happiness is not by birth, it is by choice. So habang lumalaki ka, you have a choice. Choice mo kung sino yung sasagutin mo. Choice mo kung sino liligawan mo. Correct? Hindi ko pwedeng ligaw ng ligaw and then eventually select. Hindi ko pwedeng sagot ng sagot and eventually select. That's not how you do it. I don't know sa iba, pero ewan ko kung anong ginagawa ng iba. Pero ikaw ang namimili kung saan ka, kung sino, kung saan, kung ano. Yes? Kaya pag tinatanong ko yung mga anak ko minsan, mamimili kami. Kunyari lang, no? Meron ako nakitang pantalon, medyo mura, 250 pesos. Uy, pwede na to. Pag binigay mo sa mga anak mo, biglang pumapangit yung mukha. Ano ba naman yan dahil? Ano binibigay mo sa amin? Gusto mo kami magmukhang ano? Bakit? Okay naman to. Hindi na ganyan yung uso ngayon. Ano ba naman yan? Ito ang uso ngayon, kukuha. Pag tinignan mo, 1, 250. Sana bumalik na lang tayo sa pagbabahag. O kaya sa walang damit. Tibit. Diba? May preference na eh. At during the time, na nag-develop yung preference mo and they have choices, kahit pagsabihan mo sila, they will not obey.
Subukan niyo yung mga anak niyo. Anak, kainin mo tong gulay kasi masarap yan, masustansya yan sa'yo. Bata ka lang ha, tatabihin mo, ayaw nila. See? Doon nagsimulang mag-manifest yung mindset ng sinner. Paano yun, Pastor, pag namatay sila? Hindi pa rin. Hindi pa rin kompleto yun. Hindi pa rin. Marami pa silang hindi alam. That's why kailangan nila yung mga magulang to guide them in all truths. To teach them in the way that they should go. Sabi sa Bible, yes. Hindi pa yun. They will still go to heaven pag namatay sila ng gano'n na tinatanggihan nila yung gulay. They will still go to heaven. Yung pagtanggi ka sa gulay, malaking kasalanan yun. No? Marami ngayon dito, hindi kumakain ng gulay, pero mas malulusog pa kaysa sa akin. Mas malulusog pa. Marami dito mahilig sa McDonald's, pero hanggang ngayon, mababa ang high blood pressure. Puro chicken. Pero hanggang ngayon, walang buni sa katawan. Diba? So again, that's by nature that is not. Pero sa tingin nyo, lumaki yung bata, naging 10, 12 years old, na balitaan nyo ba yung bagong ano ngayon, nahuling bata na 12 years old na babae? Hinuli siya dahil nag-iisip siya, nakuha sa mga mensahe niya, na gusto niyang patayin yung mga klase niya. At plano niyang bumili ng barel o kumuha ng barel. Eh alam niyo naman sa Amerika, uso yan. Di po ba? So, siniseryoso nila yan. Pag may ganyan mga mensahe, siniseryoso na nila yan. Okay, so now, pagdating ng ganyan mga age, can they really do something bad? Yes, they can. Diyan na yung point na they can steal, they can cheat. Yes? Pag hindi lalo guided. Now, even if guided sila properly, pinagsasabihan mo, tinuturuan mo sa bahay, still, they have their own mind and they have other influences. Kaya ang mga tawag sa kanila, mga influencers sa YouTube, sa Facebook, ingat kasi marami silang sinasabi sa mga anak nyo na hindi nyo alam. Pero mga secret websites na pwede silang puntahan to communicate with people with like minds. Diba? Katulad nung pinag-report sa Florida, Pakistani, refugee ito ng Pakistan. Naalala nyo, nung iniwan ni Biden ng Pakistan, may mga ilang refugee na kinuha, dinala ngayon sa Amerika, Florida, right? Pinag-report, binalik sa Pakistan. Why? Because nangyayanggan siya ng mga kapwa ng Pakistani na dinajustify nila na pwede silang makipag-asawa sa 9-year-old ng mga babae. Kasi ginawa daw ni Muhammad yun. Diba? Diba? Nakikita natin yung mga ganyang problema. Now, when people started thinking this way, sa tingin niyo ba, solely sa kanila galing yun? No. Galing yun sa katotohanan na akala nila ay katotohanan. Akala nila, galing yun sa kasinungalingan na akala nila ay katotohanan. At eventually, magagawa nila. Eventually, ito yung nangyayari. Now, when we decide, for example, tayo dito, meron akong nakita mga bata, siguro age nun 6 years old, dyan sa Antipolo. You can, kung maglalakad-lakad kayo dyan, nag-yoyosi na yung bata. 6, 7 years old. Kasi yun, saan niya natutunan yun? Siyempre, makakasama niya rin sa kanya. Meron akong nakita siguro mga 13, 14 anyos lang yung bata, buntis. Kasama yung kanyang boyfriend na palakad-lakad sila dyan, mga tanda, mga batang kayo. As early as that age. Now, what I'm trying to say is since birth, our minds is bent easily sa mga bagay na yun. Wala namang ipinanganak dito na bent easily sa kabanalan ng Diyos. Wala. Yun po yung sinasabi ng nature natin. Mas easily tayo nag-bend sa mga bagay nito. Now, we're people since birth. Ngayon, sabi ni Paul, napansin niya, looking intently to dito sa tao to habang nagsasalita siya, habang nangangaral siya, he observed yung mga nakikinig sa kanya. That's why malalaman ni Paul, kung may nakikinig ba sa kanya, kung meron bang intending nakikinig sa kanya, at meron ba nakikinig sa kanya na walang pananampalataya, at may nakikinig sa kanya, meron pananampalataya. Sa church nowadays, madaling mahanap yan. Hindi mo na kailangan ng
matinding discerning spirit. Just by looking at each and every one of you, especially sa oras na ito, can determine if you truly are here to listen or if you truly are here na magpapalitas ka lang ng oras because you just complying dito sa ginagawa natin. Masabi lang na namin dito tayo. Okay? But I need to tell you that kingdom ministry requires spiritual discernment. Because by doing so, doon mo lang malalaman kung anong pangangailangan ng ministry mo. Na-discern ni Paul dito na meron pa na ng palataya yung lalaki na napagaling na ginagaling. Kaya kahit hindi nagsasabi yung lalaki, hindi nagsabi yung lalaki, nagsabi ba yung lalaki dito? Na Pablo, pagalingin mo ako! Nagsabi ba siya? Nagsabi po ba yung lumpo sa nabasa nyo? Verse 8, 9, 10. Nagsabi ba? Narinig lang nito na nagsasalita si Pablo. Narinig lang ng lalaki na nagsasalita si Pablo. Tinitigan siya ni Pablo at makitang may pananampalataya upang mapagaling. Nagsabi kagad si Pablo. Nagsabi siya, "Hoy, ikaw, tumayo ka." See? He doesn't need to ask. Now, kung yung mga lingkod ng Diyos can see you, how much more yung pinaglilingkuran nilang Diyos? Ulitin ko. If habang ikaw ay nandito, nakikinig ka kay Pablo, o sa akin ngayon, at nade-discern kita, how much more yung Diyos natin? Nade-discern kung ano yung laman ng puso mo ngayon habang nakikinig ka. Now, Paul, kasi nakita niyo yung pananampalataya nung lumpo since birth. Instantly, tinawag niya to be healed. That's the purpose. One purpose is healing. Completeness. Pag lumpo ka, you're not complete. Okay? Pag nandun tayo pa rin sa nature ng sinner, we're not complete, we're dead. Sabi kayo na sa pinasa natin, ibig sabihin, we need life to be complete. Ano yung life? Christ. Okay, balikan natin to. Dalawang bagay that a minister of the Lord can discern. People who reject Him and people who does not. Ulitin ko, babalikan ko yung Acts 13. Those who reject the word, habang nagsasalita si Pablo, anong sabi ni Pablo sa kanila? Pinatunayan nyo, you prove that you're not worthy and you condemn yourselves from eternal life. Ibig sabihin, when you reject, kayo ang nagko-condemn sa inyong mga sarili para hindi kayo maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. At yung mga nakinig, sila yung na-establish sa eternal life. Again, dalawang bagay. Itong lumpo na to, yung example ng nakinig at nagkaroon ng faith. Healed. Anong example pa ang kailangan natin sa Bible to say and to give us proof that when we believe and have faith, it will happen in the name of the Lord Jesus. Of course, 50-50 tayo kasi tingnan muna, parang hindi naman lahat na naninigil sa Lord, bigay. Teka muna, nung pumunta ka ba sa Kanya, pinakita mo ba sa Kanya na nakita ba niya na may pananampalataya ka upang ikaw ay makatanggap? O gusto mo lang makatanggap? Pagkaiba kasi yung gusto mo lang tumanggap sa may pananampalataya ka na gusto mo, nang may pananampalataya ka na makakatanggap ka. Kasi pag may pananampalataya ka, hindi ka lang tatanggap, alam mo may responsibilidad ka sa tinanggap mo. Hindi ka lang basta tatanggap kasi iba yung gusto mo lang tumanggap at gusto mo lang magkaroon. Iba yung gusto mo, kasi gusto mong magamit ka ng Panginoon mo, gusto mong mabago yung buhay mo. Hindi pa pwedeng hihingi ka sa Diyos at ang borderline mo pa rin, Lord,
hihingi lang ako kasi mabuti ka, alam ko mabait ka, bibigyan mo ako, pero no commitment ha? No commitment. Bibigyan mo lang ako, pero ako hindi ko magpapangako sa'yo na maibibigay ko yung sa akin. Nakuha niyo yung problema doon? Parang ganito. So yung mga anak ko, right? Si Enzo sa kasi, last year, naisipan ko, naisip ko na, bibigyan ko sila ng cellphone na bago. Ngayon, sabi ng nanay nila, ayan ka na naman, bibigyan mo sila ng cellphone, mas magsisisigaw ka na naman sa bahay kapag puro cellphone yung mga anak mo. So, bibigyan mo pa sila ng cellphone, tapos magagalit ka. So, binigyan mo sila ng cellphone, dapat hindi ka magalit. Tama ba yun? Tama ba? Ganun din ba yung paliwanag, di ba? Mali. Okay, ganito. So, ang ginawa ko ganito, mag-usap tayo ng nasa inyo. Pag binigay ko sa inyo, may responsibilidad kayo na ipakita nyo naman yung sipag nyo. So, binigay ko to sa inyo, hindi para kayo makatanggap ng palo. Binigay ko to sa inyo para ma-improve kayo. That is how God blessed us. Hindi na tayo bibigyan para lalo tayo makurap. Para lalong gatungan yung katamaran natin. Lalong gatungan yung lust. Lalong gatungan yung pride. Hindi na tayo bibigyan ng gano'n. Simulan mo masama sa Kanya kasi siya ay banal. So, ibig sabihin, lahat ang binibigay niya sa atin is to improve, renew, reconcile, refresh tayo. So, pag binibigay niya, ibig sabihin, there has to be a truth behind dun sa blessing. Hindi mo siya pwedeng isipin na nakatanggap ka lang ng blessing, tapos yun na yun. Kasi kung tatanggap ka lang ng blessing at yun na yun, teka muna, baka hindi galing sa Lord yan. Hindi lang naman kasi ang Lord ang pwedeng magpilay ng blessing. Saka ano ba yung definition mo ng blessing? Pag nag-pray ka, Lord, wala akong pambayad ng kuryente at may nagpautang sa'yo, ang tawag ba doon? Blessing? Pag ikaw ba ay nananalangin sa Lord, gusto ko magkatiro ka Bios 2027 version at 2026 ka pa lang. Oo. Tapos ito, by the end of the year, nagkaroon ka ng kotse 2027 version. Sasabihin sa'yo ng salesman ng Toyota, Sir, papalabas pa lang yan, ikaw ang unang magkakaroon yan. Oo talaga, sige kuha ko. Matatawag mo ba yun na blessing? While most of the people na magpo-post yan, blessed ako kasi meron akong bagong kotse, right? No. Let's see after 5 years. Blessing ba yan? Utang yan. May blessing ba na utang? Anong ginagawa niyo sa utang? Ha? Binabalik. At karaniwan, yung ibinabalik nyo, mas malaki sa inutang nyo, mas maliit. Oh, ba't blessing yung definition nun? Wow, I'm blessed. May bago kaming bahay. Nang dahil sa pag-ibig. Yes. So, dalawang ibig sabihin mo. Double tandra. Pag-ibig mo kasi may ganang asawa o pag-ibig dahil pag-ibig financing loan. Either way, blessing ba talaga yung pagkakaroon mo ng asawa at saka pagkakaroon mo ng utang sa pag-ibig? Again, sabi sa Bible, sa James chapter 3, yung nanggagaling sa Lord, nagpo-promote siya ng peace, ng holiness. Yes, pero yung galing sa kaaway, iba ang pinopromote niya. So, now let me tell you, sa mga blessing na natanggap mo, anong napopromote? Anong napopromote sa buhay mo? Mas napopromote ba yung pagiging tamad mo? Mas napopromote ba yung pagiging prideful mo? Katulad niya, binilan ko sila ng cellphone. Nag-usap kami. Oo. Ang tanong nyo naman, ito ang tanong sa akin. Nung kinausap ko sila ng manager, kailan mo kami bibilhan? Galing, di ba? Doon pala sa tanong, may teka muna, ba't yun tinatanong nyo? Hindi nyo tinanong, ano po ba yung dapat namin gawin? Di ba? Wala eh. So, ang ginawa ko, pwede na yun. Nagtingin ng yung dalawa. Alam mo sabi ng dalawa, para sila mga maamoto pa, sige po. Gagawin po namin. Oh, mabait eh.
Sige, bili tayo. Bili tayo ng dalawa. Tuwang-tuwa yung dalawa. After several months, ang month. Yung feeling mo na binigyan ka, pero hindi ka dapat magbago ang mindset nun, again, ulitin ko consumerism, entitlement. Bakit? Dapat naman bigyan ako ng Diyos. Nag-pray ako. So, dapat sagutin niya yung prayer ko. Kung talagang Diyos siya, entitled yun. Pero yung mananampalataya na binigyan ng Diyos, alam niya kung bakit siya binigyan ng Diyos. Yes? Alam niya kung para sa kanya. Tutuparin niyo yung sinabi niya sa Panginoon. Hindi yun magiging malapit sa Kanya para magawa niya yung kalooban ng Diyos niya kasi alam niya yung responsibilidad niya. Mas pagtitibayin pa ng Diyos yung responsibilidad niya. See? Pero yung binigyan, tapos pagkatapos bigyan, as if utang na loob pa nung nabigyan siya. Mabuti nga, tinanggap ko eh. Di ba? Hindi sila nakakaunawa ng katotohanan. At baka hindi talaga blessing ang nangyari. Hindi talaga blessing. Nakasira pa sa kanila. So kung makakasira sa faith mo yan, hindi blessing ang tawag dyan. Ngayon, not all money that you receive is a blessing from God. But every money you share is a blessing from God. Yes? Alam nyo, meron akong naririnig na preaching na ganito, which ako personally, I don't like because it is misleading. Para sasabihin ng tao, nahihingi po kami ng donation ninyo, mag-mission po kami sa Burias. Diba? Okay lang po na hindi kayo makasama, pero at least nag-share kayo sa mission. So parang nag-mission na rin kayo. Wrong. Wrong. Ngayon, iisipin ng mga tao, hindi ko naman pala kailangan mag-mission, magbibigay lang pala ako kay pastor, okay na tayo. Diba? Ako yung mindset na yun. Wala magpupursiging, pastor, gusto kong sumama. Pastor, gusto kong i-share yung aking buhay. Pastor, sige, kahit 1 week lang yan, 3 days lang yan, gusto kong sumama. Right? Kasi alam natin, breakthrough will come, especially when we encounter Christ. And the often thing na pwedeng ma-encounter mo si Lord outside, surrounded by bulls, surrounded by scorpions. That is the, alam niyo yung moment na yon? Tapos nakita mo yung power ng Diyos mo, sinasabi ko sa'yo, hindi ka babalik, na ikaw pa rin yan. Na-experience mo kung paano yung pagdiligtas sa'yo ng Diyos mo sa labas, nakita mo kung paano kanya blinis sa labas, surrounded by bulls and scorpions, tapos nandiyan dyan, all of a sudden, nandiyan dyan ang Panginoon mo. Maniwala ka sa akin, pagbalik mo ng church, hindi na ikaw yung dati. And nobody wants that. Ayaw nilang lumabas sa comfort ng church. They just want to be here. Okay naman pala, magbibigay lang tayo ng pastor. Bibless na pala tayo ni Lord. Yes, you will be blessed somehow. Pero kung gusto mo talaga ng growth, we'll go there. Ngayon pagsapalaran ka rin talaga. Hindi ko po sinasabing maging nomads tayo. Ang sinasabi ko, every time there's a need to go, go. Pag huwag yung mindset na pag may need to go, magkano yung donate natin? Pwede na yung $1,000 na yun. Sobra na yun. Mababa na naman yung gas na yun. Tapos eto na, nung ibigay na tayo ng $1,000, feeling natin mabibless na tayo na, Lord, dito naging part na tayo na mission, no? See, yung mga ganong preaching, medyo agilid yun. So, anong nangyari when we encounter God? It's either we are healed or we stay broken. Now, ang question is, why do we stay broken? Why do we still stay emotionally fractured? Nandun pa rin tayo sa bitterness, nandun pa rin tayo sa depression, may dysfunction pa rin sa family natin, meron pa rin tayong mga bisyo na hindi natin maiwasan. So bakit hanggang ngayon we're still in that broken state? Eh nakikinig naman ako ng salita ng Diyos. That's the point. Nakikinig ka ba talaga? And dun sa pakikinig mo, willing ka bang sumunod?
Ulitin ko, when we reject the Word of God upon hearing it, we put ourselves in that state forever and evermore, broken. Mamamatay tayong broken. Souls are broken. At kapag tumayo sila sa harapan ng Lord at sasabihin nila sa Lord, I'm still broken, hindi mo ko tinulungan, that's wrong. All the help that you want has been given to you. Binigay na nga niya yung sarili niyang buhay for you, just for you to live and be complete. Pero anong problema mo? You have a choice kasi to listen or reject the word of the Lord. Pwede mong patigasin yung puso mo, pwedeng hindi. But you chose na patigasin mo yung puso mo. Why? Because again, babalikan mo yung ililini mong pagkakamali na hindi mo mabitawan sa buhay mo. Yun yung babalikan ko. Right? I don't know if available yung video. Available ba yan? Yung sinend ko sa signal yun. Pwede nyo bang... Meron akong sinend na video kasi ganito, no? If we cannot understand how God works, definitely we cannot understand how the devil works. We have an idea, alam ko po masama siya. Pero ano ginagawa ba niya? Ay, hindi ko po alam. Kasi alam ko masama. Hear this out. Kasi bago nila, habang inaayos nila yan. Now, listen. Okay. So, pagkatapos niyan, nung makita ng mga tao na pinagiling ni Barnabas at saka ni Paul yung lumpo, anong sinabi ng mga tao? Wow, gods. Diba? Parang andyan yung sabihin. Because, alam niyo po ba, maraming preachers kasi ngayon na ganyan yung gustong treatment sa kanila. Parang gusto silang dinigros. Kaya ito naman yung preacher sa harap ng pulpito kung ano ginagawa. To perceive, para pala kasi na mas holy siya doon sa mga tao. Which in totoo talaga, wala namang ganong sinet na structure si Lord sa church. No one is in authority of this church. Meron binigyan ng mga responsibilities sa church to lead, to guide, to teach, etc. But they are not in no way higher than any people na tinuturuan nila o actually, servant nga ang tawag sa kanila sa atin So, when we put ourselves above the people we serve, then nababiolate kagad yung servanthood na tinuro ng Lord sa John 13, yes? Yun yung, doon na prostrate si Bernabe at si Paul. Pinunit nila yung kanilang mga damit. That's a sign of prostration, a sign of dismay. Bakit po kami sinasamba? Well, let's pause. Bakit po kami sinasamba? Kasi we don't want the glory from the Lord be taken from Him and be given to us, especially by people who do not understand the truth, but only understand, wow, miracle. Ang dami pa naman naghahanap ng miracle ngayon. Pag may nabalitaan lang na umiiyak na santo, na rigurto, lahat nandun na. Tapos ito pa, sasahurin daw yung tubig na lumalabas doon at yun daw ipampagaling. Sino may sabi? Sino kung nakabalita ng mga ganong himala? Ang dami, no? Ngayon, even sa church natin, maraming ganyan. Mas gusto nila makakita ng himala at kung ano-anong hiwaga sa loob ng church. That's why kapag preaching time, nandun sila sa labas. Pero pag eto na, awitan na kung ano-ano nangyayari sa loob ng church, sila papasok. Because yun yung gusto nila. But walang understanding ng truth. If yung nakikita ba nila talaga is indeed from the Lord or not. Because kahit sa loob ng church, kayang gumawa ng kaaway. Please, pakinggan nyo po ito. Pakilasan. If you were the devil, Ulit. and maybe you are, So, ang sasabi dito, tinanong si ChatGPT if you're a devil. And if you are, sabihin mo sa akin, anong ginagawa mo, anong gagawin mo? Play. You gotta watch this. I asked ChatGPT, if you were the devil, and maybe you are, if you were the devil, what would you do? And the answer that came back at me shook me in my shoes. I wouldn't waste my time trying to get you to worship me. No, I just convince you not to worship God at all. I tell you, truth is relative. Your truth, my truth, until nobody knows which way is up. I whisper, as long as you're happy, it's right. I keep you busy,
too busy for prayer, too busy for church, too busy for crew. I'll put that one in. Too busy to ask eternal questions. I'd fill your hands with a phone so you'd never have time to fold them in prayer. I'd break families, get fathers absent, marriages bitter, and kids confused. If I can fracture the home, I can fracture the future. I divide the church, petty arguments, comparison, offense, celebrity culture. If I can get Christians fighting each other, they'll never fight me. I desensitize you. I glamorize sin in movies, normalize it in music, laugh at it in comedy, and celebrate it in culture until what once shocked you now entertains you. I'd attack your identity. I'd make you question who you are, where you belong, and whether you matter. I'd whisper shame so loud you can't hear God's voice of love. And through it all, I wouldn't even try to prove I exist. My greatest trick is to convince you I'm not real. Because if you don't believe I'm real, you'll never resist. You gotta watch this. Ako nyo? Galing, di ba? Nangyayari ba yan sa katotohanan ngayon kahit sa loob ng church? Yes. Ngayon nga, habang nag-preach ako, marami nagsiselfone. At yung mga nagsiselfone na yun, lacks accountability. They couldn't even hold minutes listening to the Lord. Ngayon, ano na-expect natin kapag may pinagawa sa kanila sa Lord? Can they really do it? No, of course they can. Because they believe in the devil. Well, they don't believe in the devil, but they're walking doon sa gustong mangyari ng devil. For me, that's already belief. Because once we say, walang epekto sa akin ang kaaway, you're starting to believe yourself na wala siyang kapangyarihan sa iyo. And starting to believe na lahat ng naiisip mo came from the Lord. Now, kapag meron ka naisip na ito yung gusto mong gawin, kahit alam mong hindi yan dapat mong gawin, you still choose to do it because para sa iyo, that's yours. That's your truth. Kasi, di ba sabi niya kanina, truth will become relative. Yung truth mo, yung truth niya, hanggang dumating ang time na hindi na natin alam ano ba talaga yung truth. Which is commonly now, even sa loob ng church, kahit ituro mo ito yung direction, I am the way, the truth, and the life, no one believes. Everyone has their own direction. Right? That led to what? Addiction, dysfunction sa family. Now, yung fathers, they don't understand. Pag tinanong mo lang sa kanila, ano magiging epekto niyan sa marriage mo? Hindi ko, masama po, may epekto. Pero tanongin mo sila, hindi nila alam. Yun yun. Because you're trying to believe there's evil, but you're not believing kung anong pwede niyang mangyari, kung anong impact niyan sa'yo. Because we don't know. Why we don't know? We don't know good. We don't know holiness. Pag tinanong ko sa'yo, mabuti ba yung mga ginagawa mo? Alam ko po mabuti to. Anong magiging epekto niyan sa'yo? Alam ko po makakabuti po ito sa spiritual mong pamumuhan. Paano? Pag hindi mo rin masagot yung tanong na yun, you do not have an idea. Meron ka sa sarili mong idea, and that's dangerous. So, ikaw ngayon ang mamimili kung anong gagawin mo sa church. Ikaw ngayon ang mamimili kung anong kaya mong gawin sa church. Ikaw ngayon ang masusunod kung anong ministry yung gagawin mo. Anong sabi niya? As long as you're happy, that's good. Hindi ba yung number one criteria mo? As long as I'm happy, that's truth, and that is good. See? Walang truth. Walang relative. I mean, relative yung truth sa'yo. Depende sa feelings mo. And that's how the devil operates. Because God operates, you suffer. Sabi ng Lord, you will have pain in this world. You will suffer because of me. Ano sabi ni James? Be glad kapag kayo ay sinusubok, pag nagsasuffer kayo because of your faith. Be glad. Problema, we cannot grasp the understanding of gladness habang tayo ay nasasakitan. Yes, kaya kailangan pa natin ang tulong ng Lord. How can I understand joy in the midst of pain? How can I understand joy habang nakikita ko yung anak ko nagsasuffer sa sakit niya? How can I understand joy? So, pupunta ngayon yung mind mo doon sa logical. Ito yung joy. Ito yung, pag umiinom ako, ito yung joy. Pag nabibigay ko yung gusto ko sa katang ko, ito yung joy. That's why yung, kung ano yung masarap, kung ano yung nagpapasaya sa'yo, that becomes your truth.
Now you reject anything against that. That's the problem natin na piniface sa buhay natin ngayon, mga kapatid. We don't believe na itong pinapagawa sa akin ng Lord will be beneficial. Not just for me. Kaya nga anong sabi ni Paul kay Timothy? Alang-alang sa'yo at sa makikinig sa'yo. Not just about you, about them, because we're managing souls. Youth camp, anong role mo? Worship leader. Part ka ng managing souls. So ingat ka sa kakantahin mo. Ingat ka sa gawa mo. Habang nandoon ka sa youth camp, kasi worship leader ka, titingnan ka ng mga bata. Sa mga naka-assign sa inyo, ingat kayo, gawin niyo yan ng may due diligence. Why? Because you're managing souls. Now, kung hindi mo naiintindihan nyo na ganun yung impact nung gagawin mo, then you have a carnal mind until now. Because ang iniisip mo, sarili mo. Para sa'yo, madali lang mag-absent sa ministry. It's all good. Pag nasa ministry naman ako, hindi ako masaya. Pero pag nandito ako sa trabaho ko, ginagawa ko, masaya ako. But you don't know na ang minamanage nyo, kaluluwa, kasama yung pangalan mo na nakalista sa langit, minister ka dito. But you don't care. Why? Because you listen to the devil. So ano sabi ni Paul? Sa dulo? Acts 14:15. At nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit nyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao rin may mga karamdaman gaya nyo at nagdadala ng mabubuting balita sa inyo. Tao lang kami. Dala lang namin yung mabuting balita. This has the power, not us. Upang mula sa mga bagay na itong walang kabuluhan ay magsibalik kayo sa Diyos na buhay. Ang sabi ni Paul, turn from these vain things and move back to the living God. Stay away from dead things. Mga patay yan eh. Oo, na-stir up niya ng emotions nyo, pero mga patay yan. Ang nakakapag-stir up, kaya niyang pasayahin. Yung patay, kapwa patay, kaya mo pasayahin, yes. Pero temporary lang, mga patay eh. And really, tinan nyo, ano ba yung kinakain nyo? Buhay o patay? Patay. Yung chicken pa na kinakain nyo sa McDo, buhay. O, yung mga patay na kinakain nyo, temporary lang yan, di ba? Nagugutom muli kayo mamaya, subukan mo kumain ng buhay. I mean, spiritually, ako ang tinapay ng buhay, sabi ng Panginoon. Sino mang kakain sa akin at inom ng aking dugo, kailanman hindi na magugutom at mauuhaw. Di ba yun ang promise? Because everything in this world is dead. When you consume something is dead, the dead will be satisfied, but for a while. And only the living will be satisfied by God forevermore. Despite pain, hunger, suffering, despite all of that. Because no one can satisfy the soul that belongs to God but God Himself alone. Tandaan niyo yan. No one can satisfy your soul. If that soul belongs to the Lord, no one can satisfy that. Nothing can satisfy that but God alone. God alone. If you can find other satisfaction, if your soul delights in other satisfaction besides God, ingat. Ingat. Because you should not be satisfied or comforted with anything that is dead or corrupted in the world. If your soul belongs to the Lord, that is His. Aalagaan niya yan. So, ano sabi niya yung Paul? Repent. Repent. Call to repent to everyone who listens to the word of the Lord. That is your first responsibility when you are blessed. You repent. You repent. Hindi po tayo emotional people, we're spiritual people. And we can only be comforted by Him. Despite the pain, suffering, only Him, only the way, only the truth, only the life, only Jesus Christ can do it.
Only Him you seek. Only Him. Humiling ko po na mag-spell na yun. Sige po, ulitin natin ito. At may gagawin po tayo ngayon, Six Mothers Day. I know may programa na handa ang Propo, pero please allow me to do this. Ngayon, let's worship muna, let's sing. Kinatin mo rin